handa na. Pero kayo po sa prosekusyon, partikular na may interest, malaking interest ang taong Correct. bayan eh. Ano ba talaga ang kumbaga ay ibubuga nitong prosekusyon na to? Handa na po ba at magiging maayos ba at maintindihan? Mas maunawaan. Maunawaan ng sambayanan. Well, sa panig po ng prosecution, handang-handa na po sila no, na ilatag ang ebidensya kapag nag-umpisa na po ang paglilitis. No? Ayon sa schedule, sa July 6, which is on Monday, ay mag-uumpisa na. No? But of course, we anticipate na baka sa Lunes, marami pa pong mga issues na dapat na ma-resolve no, ng impeachment court. Halimbawa, sino po ba yung magpe-preside nito? At iba pang mga motions, objections at mga tinalakay during the pre-trial conference bago mag-umpisa yung yung talagang paglilitis na kung saan ebidensya na po ang ilalatag. So I guess kung tatanungin niyo ko, Doris and Robert, handang-handa po ang ating prosecution panel, both the public prosecutors at saka ang ating private prosecutors. Sila po matagal na pong nag-prepare no mula po nitong Committee on Justice Clarification hearing, lahat po ng kanilang mga pinaghandaan ngayon po ilalabas dito sa impeachment court. Opo, nagpalabas na po ng pre-trial order. Ang sabi po ng clerk of court ay sumagot ang depensa, pero po ang prosecution ay wala. Bakit po hindi na kayo sumagot doon sa pre-trial order, Congressman? Well, una-una, wala naman din pong dapat baguhin dun sa ipinisenta ng ating prosecution panel. At kung meron man mga legal o mga procedural dyan na dapat i-komentuhan no, ng ating prosecution panel, I guess yung ating legal spokesperson, si Attorney Tolosa, will be the one to explain this no para sa kaalaman po ng ating publiko. But so far wala naman pong dapat komentuhan at baguhin dun sa posisyon ng ating prosecution panel ayon ito sa team na nag-handle po nito. Oo. Actually, partner, kanina ko pa ito tinatanong sa mga na-interview natin. Paano po kung humingi ng postponement? Paano i-handle po ng prosecution? Yes, Joris, procedural din yan at siyempre yan po ay mga estratehiya ng bawat panig, no? Either the prosecution side or yung panig po ng depensa. But what is important is that ito po ay ipahayag no? Sa harap po ng impeachment court at kung saan yung ating pong mga senator judges ang magro-rule kung ano ho ang kanilang opinion at decision dito sa mga ganitong klaseng mga motion. Opo. Gaano po ka-importante na binukas po sa publiko ang impeachment proceedings? Correct. Sabi ni sino yung kausap natin kanina? Si Attorney Bantog. Oo, na hindi naman daw ito unang pagkakataon. Kaya lang this time, ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan ang isasalang natin sa impeachment. Gaano po ka-importante na andoon po face-to-face sa mga badlang people ang mga senator judges? Well, napakahalaga kasi nitong proseso ng impeachment, Doris and Robert, no? At ito ay hindi masyadong, karamihan sa ating mga mamamayan o kababayan ay hindi masyadong aware o informed no kung ano ba itong proseso ng impeachment. Sabi ko nga palagi, ito isang masalimuot na proseso. Opo. Pero para sa maintindihan po ng ating mga kababayan, ito po ay mandato ng ating saligang batas na naglagay po ng isang accountability mechanismo o mekanismo para pagpanagutin no ang mga makapangyarihan sa ating gobyerno. Dahil hindi ho ibig sabihin na kapag ikaw na ang pinakamataas na pinuno ng bansa, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, wala ka na hong pananagutan lalo na kung ikaw ay nakalabag ng batas o lumabag sa mga probisyon ng ating saligang batas. So again, no, para maintindihan, ito po ay isang pagpapanagot no kung ang ating mga makapangyarihan sa gobyerno ay mayroong sala o merong violation na ginawa sa ating mga batas. Opo.
Yes, napaka-importante kasi na sumusunod tayo doon sa lagi po nating naririnig, rule of law, due process. Ito ho yung manifestation nitong ating sinasabi na merong rule of law, merong institutional trust, no, na dapat ibigay ng ating mga kababayan sa ating gobyerno. At syempre lahat po ito ay depende dun sa paglatag po ng mga ebidensya ng bawat panig. Panig ng depensa at saka panig po ng prosecution. Apo, yung pong partner, isa na lang ako, yung impeachment trial ni Erap, ang naging napakalaking contention doon, yung pagbubukas Sa second envelope. yung envelope. Ngayon po, ang kahon, ang mahiwagang kahon ng BIR, yan po ba ay mapapabuksan Akala na ko natin? kwarta o kahon yung sinasabi mo, partner. Hindi. Well, isa rin po yan naging controversial, no, na punto doon sa kanilang pre-trial conference, no, na kung saan ay pinaninindigan ng ating prosecution panel na dapat po ito ibuksan sa isang open court, no. Ngunit ito naman ay tinutulan ng depensa. Sabi nga ng depensa, hindi pwede yan dahil meron tayong mababiolate na mga batas, no. Sa panig naman ng prosecution, sinasabi nga doon na meron naman pong exemption, no, dyan sa mga batas na kung saan pwede payagan, no, itong mga ebidensyang ito na ilatag sa harap ng ating publiko. Again, sabi ko nga, yung pagbubuo natin ng opinyon at ng ating mga kababayan ng opinyon tungkol dito sa usapin ng impeachment, dapat ang basihan yung bigat o yung ebidensya na ilalatag sa parehong panig. Apo, yan. Yung BIR box na yan, tama ka Doris, no, medyo controversial yan. But again, no, ito ay ang isang magandang development during pre-trial conference ay pumayag din po ang panig ng depensa na buksan ito. Ang pinag-uusapan na lang whether buksan po ito sa harap ng publiko o buksan ito through an executive session. So yan na lang po ang dapat i-rule ng ating impeachment So court pagdating ng aabangan natin yung mga development na yan. kaabang-abang. Although ang una ata nilang ilalatag ay yung grave threat Yun ang muna ang gustong Yun ang pag-usapan unang ng isasalang. prosecution. Okay. Congressman, maraming salamat po. At syempre, Thank alam you mo po. na, kapag nagsimula, lagi kaming hingi sa inyo ng paliwanag doon sa mga naging Yan. diskarte at desisyon Oo. ng prosecution team. Thank you, Kong. Salamat po, Thank sir. you, Robert. Thank you, Doris. Opo, Maraming salamat po si former Congressman Robert Ace Barbers, impeachment advisor at spokesperson ng House Prosecution Team. At samantala, bago tayo magbabay dahil weekend na, happy 18th birthday kay Babel de la Luna Abordo. At syempre magandang umaga kay Sir, kay Tita Net at kay Tito Danny Capal. Ayan. Nice. Jesse Cruzat, alam mo na ha. Jesse Cruzat. Ay, teka lang. Good morning.